Welcome to Kit. Welcome to Kit. Welcome to Kit TV. Shit! Ang tapang ng kilay ko. Manlaban tayo ng Valentine's Princess. Mabuhay! My name is Kit and welcome back to Kit TV! Welcome sa aking channel. Kung bago ka lang dito, ay welcome, ako si Kit. Nice meeting you. I-subscribe mo na yan para lagi kang updated kung may bago akong video. Pero kung mas gusto mo mas updated, i-click mo na rin yung notification bell button para alam mo yun, you'll get notified every time I post a brand new video. Alam ko namang Valentine's Day ngayon. At dahil tayo ay single with a capital Z-I-N-G-L-E. Mabuhay tayo mga single. Kung single ka, i-like mo tong video na ito. Naisip ko na okay na rin naman maging better ngayong araw na ito, no? Okay. Kaya pag-usapan na nga natin ang napili nyo sa poll na talakhayin ngayong araw na ito. Yes! Kung makatalakay, akala mo naman talaga teacher. Kung hindi nyo naaalala, nag-post nga ako sa Twitter. Kung hindi mo pa ako fina-follow, i-follow mo na ako sa Twitter para makakontribute ka naman sa mga papol-pol kong ganyan. At napili nyo nga ang It's Not You, It's Me kind of breakups. At aaminin ko, medyo masakit ang magiging discussion natin today. Honestly, I was never a fan of breakups that ended with, it's not you, it's me. Baka pala, this is an unpopular opinion, kaya isang malaking disclaimer na ito ay sarili kong opinion lamang. Hindi ito necessarily yung tamang pananaw na lahat kayo dapat paniwalaan. These are just my own thoughts on the breakups that ended with, it's not you, it's me. At oo, this might be the story of my life. Someday, someone's gonna love me the way I wanted you to need me. Echos! Okay, game. It's not you, it's me. Basically means you deserve someone better. Actually, parang magkadugtong nga yun eh. Uumpisahan ka sa, babe, may sasabihin ako sa'yo. I don't think this is working anymore. It's not you. It's me. You deserve someone better. Bullshit! Yes, may pa-drama, may pa-acting class, gano'n. Pakiramdam ko, yung ganong klaseng rason ay isang pampalubag loob na, alam niyo yun, na parang, hey, even though I'm breaking up with you, at least, it's not because of you. Hindi dahil pangit ka, hindi dahil hindi na kita mahal. Pero alam ko kasing hindi ako enough. Bullshit, diba? Bullshit talaga eh. Init yung dugo ko eh. Siyempre, para naman medyo healthy ang ating discussion, no? Try naman natin yung best nating intindihin yung mga ogag na nagsabi ng rason na it's not you, it's me. Kasi baka mamaya sabihin nila ang better. Baka sabihin nila, alam niyo yun, mahirap na eh. So, try naman natin yung best nating intindihin sila. Bakit nga ba nila dinadahilan ito, Hinango ko itong mga tatlong rason na to, base sa mga complementary reasons na mga ogag na yun. Yung mga kadugtong ng mga it's not you, it's me. Sobrang mahal kita eh. Alam mo, I care for you too much. Yung mga ganito, ganon. Doon ko hinango yun. Kaya nabuo ko tong tatlo na to. Well, una, dinadahilan nila yon to prove na mahal ka niya talaga, no? Mahal ka niya talaga. Nasa sobrang pagmamahal niya sa iyo, willing siyang i-admit na hindi siya enough. Kaya ang best thing to do ay iwanan ka. Mahal ka niya eh. Di siya enough. Di iwanan ka niya. Second, it's to show na he or she cares too much for you. Kaya ayaw ka na niyang saktan pa o mas saktan pa in the future. Okay. Sasaktan mo na lang ako ngayon para hindi mo na ako saktan next time. Anong difference nun? Sinaktan mo pa rin ako. Stress. At huli, it's to show na may level of understanding. Meron siya nun. Meron siyang level of understanding sa kung papaano mag-handle ng relasyon. Kaya alam niya kung anong mas nakakabuti para sa inyong dalawa. Balita ko kasi dapat pinag-uusapan natin to eh. Hindi yung parang decide ka na lang, tapos babay na. Ayaw mo na, babay na, ganun. So ayun, yun na nga yung tatlong reasons. Sa mga ogag dyan na nanonood, na nagbigay na ng rason sa mga ex nila na it's not you, it's me. Tapos hindi ko nasabi yung rason. Comment nyo sa baba yung mga rason nyo kung bakit nyo sinabi yung it's not you, it's me. Baka makadagdag sa insights, gano'n. So punta na tayo sa next. What would Kit do? Ano nga bang ginawa ko? So anong ginawa ko? Una, syempre, kinwestiyon ko lahat ng rason niya.
Kung talagang mahal mo ko, bakit ka nawala ng pag-asa? Kaya pinili mo na lang na sumuko na. Dito rin sa first step na yon, yung namumuo yung pain, as in, nararamdaman mo yung pain, nire-recollect mo lahat ng sinabi niya sa'yo, binabrowse-browse mo pa yung mga pictures nyo na may mga sweet captions. Tapos kine-question mo, Bakit? Bakit ganun? Akala ko ba ganito? yun yung first, kinwestiyon ko lahat ng rason niya, kinwestiyon ko siya. Second, kinwestiyon ko ang sarili ko. Baka naman talaga ako yung mali. Baka naman talaga ako yung nagkulang. Baka kasalanan. Dito rin yung medyo nababaliw-baliw ka na kasi parang baka pwedeng may gawin ka pa. Ganon. Dito na yon yung self-pity, self-doubt, biniblame mo na sarili mo sa lahat. Dito ka na rin mapapaisip kung may dapat ka bang gawin pa. Yung may urge of maghabol pa. Yung ganon. And I must admit, na in this process, mas nasaktan ako kasi yung confidence and love na constantly kong binubuo noon, nasa challenge na naman. Parang naaalog na naman. Like, pakiramdam ko, isa akong alkansya noon Constantly binubuo niya ako ng piso. Araw-araw, piso ng pagmamahal, piso lahat. Para basagin niya sa dulo. At andun na ako sa moment na yun na basag ako. Simula nung kinwestiyon ko yung sarili ko, bumalik lahat ng insecurities ko. Bumalik lahat ng pagdududa ko. Pero nung naramdaman ko na, teka lang, parang bumabalik ako doon sa dating Kit Yung dating Kit na punong-puno ng pagdududa, insecurities, hatred, parang bumabalik ako doon sa box na yon. Nung naramdaman ko yun na parang bumabalik ako sa dating ako, I made an effort to surround myself with the people who knows my worth. I surrounded myself with the people who will remind me of my worth. Yung ipapaalala sa'yo na, Kit, you are not perfect, but you are well damn beautiful. Yung ganon. Yung Kit, you are flawed, but you are beautiful. Yung ganon. Bumalik ako sa mga taong inaasahan kong makapagbibigay noon sa akin. Because hindi ko maasahan yung sarili ko. Kung napanood nyo yung What Would Kit Do episode 1 natin, where I talked about passive-aggressive bullies, kasama rin to yun sa proseso. Yung surrounding yourself with your peers. Laging kasama to sa proseso. Friends, alak, iyak, kasama yun. You might be wondering na parang, teka lang Kit, akala ko ba you have self-love? O bakit mo nararanasan yan? Because I realize self-love is not a one-time thing. Self-love will always be a continuous process. It can really be a long process. Pero kapit lang. After nun, I went out of my comfort zone. Nagpaka-busy ako. Totoo pala yun. Nakakatulong pala yun. Explore mga Jai. Mag-soul searching ka. Discover the things that will excite you at gawin mo. Gawin mo mag-isa. Kung may mga bagay kang hindi nagagawa dati, gawin mo. Kung may mga bagay kang kinatatakutan, harapin mo, beshi. Kung may trabaho ka, this time, galingan mo na. Galingan mo pa. Kasi in the process, binibuild mo yung momentum mo. Parang dun mo na mararamdaman na, teka lang, I'm making an effort to be independent. Para ma-recover mo yung independence mo, yung responsibility mo, yung self-love mo. Nire-recover mo yan dito sa level na to. Nag-create ka ng momentum para mabalik mo ulit yung pagmamahal mo sa sarili mo. Makikita mo na lang yung sarili mo smiling because you are so proud of yourself, because you are making progress. Hindi siya magiging mabilis na proseso, marami ka pa rin constant battle sa utak mo. Pero pag na-build mo na talaga yung momentum na yon, mas magiging proud ka sa sarili mo kasi, bitch, I'm making it. Yung level na yon, sobrang nakatulong yun sa akin na maisip na, iniwan ako, sinukuan ako, pero tanggap ko na at kinakaya ko. Slowly, tinatanggap ng puso ko at ng utak ko na, iniwan ka man, pero hindi ibig sabihin nun, dapat mo nang iwanan ang sarili mo. And slowly, you will find yourself happier. Yung ikaw, pero this time, mas mahal mo na yung sarili mo. Unti-unti mo nang pinapakawalan yung doubts. Unti-unti mo nang pinapakawalan yung insecurities mo. And that's very rewarding, mga kapatid. As in, sobrang rewarding nun sa feeling. And of course, ang next step natin or ang next level natin, which frankly, aaminin ko naman na hindi ko sigurado kung nandito na ako sa level na to. Pero, yun ay i-accept na tama nga siya. Na we all deserve someone better, mga beshi. Hindi yung someone na
kiniklaim na mahal ka, pero nung moment na natapakan yung ego niya, pinakawalan ka. Kundi yung someone na sobrang mahal ka, na kapag pakiramdam niya hindi siya enough, she tries to be better instead of giving up. Hindi mo deserve yung someone na ikiklaim na sobrang may care siya para sa'yo, kaya kesa saktan ka niya, iiwanan ka na lang niya as if hindi masakit yung pag-iwan niya. Deserve mo yung someone who cares not necessarily too much, pero truly, kaya alam niyang hindi ka niya kayang saktan. Period. And of course, hindi yung taong kiniklaim na may level of understanding siya sa relationship, pero siya lang yung nag-decide na tama na. You deserve someone who has a level of understanding on handling relationships. Yung alam niyang hindi lang siya ang magdedesisyon kung saan mapupunta yung relasyon nyo. Someone who values communication. Someone who values your thoughts, your feelings. Someone who can compromise. Na alam niya na sa isang relasyon hindi kailangan pantay tayo palagi. It's more of a give and take. It's more of a compromise. Na kung 20 lang yung kaya mong ibigay, willing akong mag-80. Kasi pag ako naman yung 20 lang, alam kong 80 yung ibibigay mong pagmamahal sa akin. At hindi yung the moment na nakaramdam siya ng inequality sa kung sino ang mas nagbibigay, issue na. You deserve that. We all deserve that. And lastly, last step, beshies. Maniwala ka uli at ma-excite sa idea ng love. Pero wag ka magmadali. Kasama sa proseso na to ang pag-strengthen ng self-love and confidence. Continue doing step 3 and 4. Reunite with your friends, sige, kaibigan, alak, pero this time hindi ka naiiyak. Yung soul searching mo dati, you call it traveling na lang. Continue doing those. Paka-busy ka pa rin. Excite yourself pa din. Para pag dumating yung time na dumating siya, buo ka. At kung sakasakali man, wag sana, mawala siya, masasaktan ka lang. Pero hindi yun enough para madurog ka uli. Masakit lang, pero hindi ka wasak. Kumbaga, this time around, you're smarter now because you love yourself better now. Kasi sa totoo lang, kahit gaano tayo ka-better, alam naman natin na napakaganda ng pag-ibig. Sobrang ganda ng love, guys. Whenever I see on Twitter, yung mga sweet couples, yung mga progressive couples, nakaka-inspire magmahal uli. Alam naman nating sobrang ganda ng love. The only reason why we're bitter is because we're envious. Naiinggit tayo dun sa pakiramdam ng mahalin, ng ganong klaseng pagmamahal. Naiinggit tayo dun sa idea na parang, bakit ako wala? Pero alam naman natin yung love na yan, babalik-balikan din natin yan. Kaya wag na wag mong susukuan ang love, beshi. Love is the reason why you're stronger in the first place. So, ayun! That is it for today's episode of What Would Kit Do on breakups that ended with, it's not you, it's me. Hindi man ma-express ng video na to yung buong proseso kung paano ako nag-move on. I am still moving on. Pero sana nakatulong. At the end of the day, magiging iba-iba pa rin tayo ng proseso o pananaw sa ganitong klaseng breakups. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin, pero naging importanteng parte ng proseso pala ng pag-move on ko, yung respeto, hindi lang sa sarili ko, pero sa kanya, sa nang iwan sa'yo, na hindi porket nasaktan ka o nasinukuan ka, hindi mo na siya bibigyan ng respeto. Mahalaga yon para makamove on ka, para hindi ka maging bitter, para mas maging mapayapa yung utak mo, I guess. And sobrang naging mahalagang mantra ko rin pala sa pag-move on ang mind over matter. Lagi yon. Inisip ko na saan ko ba siya gustong maalala? Sa kung papaano niya ako iniwan o sa kung papaano niya ako minahal. So, mas pinili ko yung sa kung paano niya ako minahal para kahit masakit man, masaya. May panghihinayang, pero masaya. So, ayun. May mga pahabol pa tayong kung ano-anong hanash no? Pero, ayun. If na-enjoy nyo tong video na to, i-share nyo na to sa mga friends nyong sawi. Mag-comment din kayo sa baba ng mga gusto nyo pang talakayin sa susunod na episodes natin ng What Would Kit Do? Not necessarily yung mga seryoso, ha. Kung gusto nyo ng fun-fun, go. Pag-usapan natin yan. Again, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you on my next one. Bye!